Okay. Good morning, good evening, good afternoon, everyone. I'm not sure kung kailan niyo 'to papanoorin pero, well, good day sa inyo, good luck while studying. I know you have watched the, personality already, personality with 1 and personality 2. And for today, we will be having the social behavior. We'll try to do it in one part, however, I am not sure if kaya kasi mahaba ang social behavior, but I'll try to summarize it for you, okay? Hindi rin ako sure if may naririnig kayong background noise on my end kasi hindi naka-open yung aircon, nakabukas lang sa labas tapos maingay yung mga bata sa labas, ganyan. So, I'm so sorry agad. Sana maintindihan niyo pa rin ako. Maganda naman yung mic ko ata. So, yun. Anyway, ang topic natin ngayon ay social behavior. Specifically, kung paano nakakaapekto yung ibang tao sa atin. Hindi lang sa obvious na paraan, pati sa mga paraan na hindi natin napapansin. So, bago tayo mag-dive in, sino sa inyo ang nakaranas ng mag-agree sa isang bagay kahit hindi ka talaga naniniwala? Kunwari, tinanong ka ng friend mo, naniniwala ka ba sa sa alien? Tapos sagot mo, oo. Kahit hindi ka talaga naniniwala, gano'n. Siyempre kapag yung crush mo nagtanong sa'yo, sabihin mo, oo. Para kunwari may same kayo na ano 'no, may same na kayong something, 'di ba? May common ground kayo kahit di ka talaga naniniwala sa alien. Siguro, may mga tao kasi na siguro dahil lahat ng tao ay nag-a-agree kaya nag-a-agree sila, 'di ba? May mga tao din, sino sa inyo yung mga sumunod sa utos kahit may parts sa kanila na nagsasabing mali yun? Hindi ito kunwari sa paghuhugas ng pinggan ha, kasi tama naman talagang maghugas ng pinggan at nautusan ka lang so tas labag sa loob mo pero hindi yun yung usapan dito. So yun yung mga utos kunwari mabait kang tao, tapos inutusan ka ng kaibigan mong i-bully yung itong tao na 'to kasi hindi siya gano'n katalino, kasi parang parang na-outcast siya, ganyan. Mali yun, siyempre socially mali yun tapos sinasabi rin sa sarili mo na mali yun pero sinunod mo siya kasi powerful yung friend mo or kasi ayaw mong mahiwalay sa circle of friends niyo, 'di ba? Baka ayaw niyo ma-FO, 'yan. Like always, may explanation ang psychology diyan, and that is because no man is an island. Walang taong kayang mabuhay mag-isa. You will always need help from other people whether you like it or not kasi we were designed to live with a group. Why? Bakit? Bakit tayo namumuhay sa group? That's because we need the group to survive. Yung mga ninuno kasi natin, hindi sila makakaligtas ng mag-isa. It was designed to be like that. Isipin mo dati, may dalawang group ng hunter. Yung isa, mag-isa lang siya. Mangangaso siya, mag-isa siya. Though may weapon siya, tapos mag-hunt siya mag-isa. Then sa kabilang side, may hunters. May kasama, mga 4, 5, ganyan. May weapons, may plano din sila, may cooperation, ganyan. So, sino sa dalawang side or sa dalawang group ang may possibility na makakapag-dinner ng maaga, and sino naman sa dalawang group yung magiging dinner ng maaga? Siyempre 'di ba, yung may kasama sila yung makakapag-dinner, okay? Kasi mas kaya, may cooperation, mas madami, mas mabilis yung trabaho. Aside dito, may advantages din ng group in living, 'no, aside sa pagha-hunt. Una, may increased safety. Kasi mas mahirap atakihin yung group kaysa sa solo. Kasi mas madaming mata, mas madaming nakikita, mas madaming senses yung gumagana, right? Pangalawa, cooperation with others to complete challenging tasks. Yung pangangaso, yung farming, yung carpentry, yung pagpapatayo ng bahay, ganyan, hindi mo to magagawa ng effective ng mag-isa. Don't get me wrong. You can really build your own house on your own, pero it won't be as effective as building it with a group. Matagal matapos kapag mag-isa. Tapos siguro hindi ganun kaganda, right? Or siguro may iba pang factors, di ba? Pangatlo, we have child rearing. Kasi ang pagpapalaki ng bata ay hindi trabaho ng iisang tao. Kailangan ng group, right? Kaya yung mga batang lumalaki sa malalaking family, yung kapag may mga birthdays, nagagather yung mga tito, yung mga tita, mga lolo and lola, yan present sila, mas maganda, no? They grow up with varied resources. Mas madami silang nakikita, na-experience, mas madami silang nalalaman. So yung perspective nila mas madami, mas malaki. Hindi sila naka-cage sa isang family lang, right? And ito yung nagpapaliwanag ng dalawang bagay na relevant sa atin at the moment.
Una, bakit tayo nagsisikap na magstay sa group membership? Bakit nakakatakot ang ma-exclude sa isang group? Kasi hindi lang emotionally kundi literally na evolutionary trait 'yon. Especially dati, 'di ba? Pangalawa, bakit nagbabago ang ating behavior kapag may kasama tayo? Kasi ang presence ng ibang tao ay nakakaapekto sa lahat ng gagawin natin. Mula sa pinakawalang kabuluhang gawain hanggang sa pinakaimportanteng desisyon sa buhay. And dito tayo nagsa-start, no? Ang group living ay hindi lang history. Ito ay blueprint ng kung paano tayo nagbe-behave ngayon. So, yung tanong natin would be specific na paano nakakaapekto ang presence ng ibang tao sa performance natin. That's what we will be talking about, the social behavior. Paano nakaka-affect yung presence ng ibang tao sa ating performance. Since alam natin kung bakit tayo nasa group, pag-usapan natin yung pinakaunang effect ng group presence sa behavior natin. Okay, so naranasan mo na ba yung may recitation? Mag-isa kang nag-aaral, tapos medyo okay ka. Tapos may kaklase kang dumating and nagyaya na mag-aral ng sabay. Tapos parang mas mabilis. Mas mabilis kang nakapag-memorize, mas naintindihan mo siya this time, mas concentrated, mas focus ka, di ba? O kaya sa gym, mag-isa ka sa set mo, 10 push-ups, tapos pagod na, exhausted na, di ba? Parang nakakatamad. Bukas na lang kaya, skip ko na lang kaya, ganyan. Pero kapag may kasama ka, biglang kaya mo na yung 15. Kaya mo nang mag-15 push-up, kaya mo nang tapusin yung buong routine mo, di ba? Ng may extra. Like, yung normal na 10 mo everyday, kapag mag-isa, nagiging 12 kapag may kasama. Tapos buong set yun, buong routine yun. Minsan may dagdag na set pa. Di ba? Yun yung social facilitation. Ito yung phenomenon na ang presence ng ibang tao ay nagpapabuti o nagpapaganda ng performance natin. And ang interesting part dito, hindi ito exclusive sa tao. No? Observed ito sa chimps, sa birds, even sa ipis. Kaya kahit yung mga ipis ay mas mabilis kung may ibang ipis na nanonood. No? Kadiri. Nakakadiri. Pero the more the merrier. Hindi lang siya sa tao. That's the concept. Ang unang nag-document nito formally ay si Norman Triplett noong 1898. Napansin niya na mas mabilis siyang mag-bike kapag may kasama siya kesa kapag mag-isa siya. Hindi siya nag-assume na baka mas masipag lang siya that time, ganyan. Pero nag-research siya. Sa isang lab test, sa lab test niya, sinabihan niya yung mga bata na parang i-wind yung isang fishing reel. Alam niyo yun? Yung pang fishing. Yung fishing rod, ganun. Ikutin daw nila na as fast as they could. Tapos tinest niya yon ng isa lang, mag-isa yung bata, wala siyang ibang kasama, wala siyang kasabay. Tapos tinest niya yon na may ibang mga batang present, pinapanood siya, tsaka kinakalaban siya. Yung result, mas mabilis sila kapag may ibang bata na nanonood at gumagawa rin. May it be kalaban or nanonood lang sa kanya. Ang key condition para sa social facilitation, ayon kay Zajonc, nangyayari ito para sa mga task na madali na kilala mo na, no? Or yung mga bagay na kaya mong ayusin ng maayos. Something na familiar ka na, yung mga madadali lang, 'di ba? Ibig sabihin, kapag magaling ka na sa isang bagay tapos may nanonood sa iyo, napapaganda nun yung performance mo. Pero hindi palaging ganoon yung result. Minsan opposite yung nangyayari, which we call social loafing. Okay? Yan. Ito naman yung phenomenon wherein yung presence ng ibang tao ay nagpapahina ng effort. Nagre-relax tayo ng standards natin dahil nasa group tayo, 'di ba? Yung main mechanism nito ay ang tinatawag na diffusion of responsibility. Kapag daw marami tayong kasama, ang sense ng personal responsibility natin para sa outcome ay nagsascatter, naghihiwa-hiwalay, nawawala, no? Hindi na lang kasi ikaw yung may responsibility, kayo na, marami na kayo, kaya nagre-relax ka. May kasama ka eh. Pag napagalitan, yung group nyo, hindi lang naman ikaw yun eh. 'Di ba? Hindi lang ikaw yun, kasama yung mga kasama mo doon. Kaya kapag hindi mo feel na ikaw lang ang may responsibility, nagsisimulang mag-loaf yung utak mo. Kapag pinakanta ko kayo ng Lupang Hinirang, sabay-sabay, mas hindi ka kakanta ng buong puso. Kaya kapag kinanta yung Lupang Hinirang sa mga flag ceremony, nakakahiyang kumanta ng malakas kasi lahat sila mahina kumanta. Ganun. Bakit? Kasi kahit mag-flat ka o mag-off key ka,
hindi ka maririnig. Hindi maririnig ng ibang tao. Covered ka ng iba. Diffused yung responsibility. Pero kapag pinag-solo kita, lahat ng mga mata at tenga nakatutok sa'yo, wala kang tatakbuhan. Kaya mas lalo kang magsisikap. Sintonado ka o hindi, you will do your best from the heart. Kasi ikaw lang yung may pananagutan sa performance mo. Ikaw lang yung pwedeng sisihin doon. Nangyayari to sa group project. Alam ng lahat ng group na may isang member na halos wala talagang ginagawa or talagang walang ginawa, no? Pero nag-submit pa rin ng pangalan. Ito yung nagpapapansit kanton lang tuwing may ginagawa, tuwing group project or offer niya yung bahay nila tapos makikipaglampungan lang with a group na bebe or kachat, di ba? Basta ganon yung idea. Possible explanation doon, social loafing. Alam niya na hindi halata yung lack of effort niya kasi covered siya ng group. Hindi naman malalaman ni sir. Tapos hindi naman ako pagagalitan ng mga groupmates ko kasi nahihiya sila sa akin, di ba? Ganun. Pero, paano ba nagbabago yung behavior para sumunod sa group? Okay. Ito, yung tinatawag na conformity or yung tendency na mag-adjust ng behavior para sa iba. Bakit? Dahil sa social norms. Ito yung mga rules na pinapataw ng lipunan sa atin tungkol sa acceptable at unacceptable behavior. Hindi ito written sa batas, pero ramdam ng enforcement nito. Okay? Examples. Boys don't cry. Don't pick your nose in public. Diba? Yung mga norms na to ay nagbabary by culture, hindi universal. Pero, boys don't cry. Diba? It's one of the social norms na meron. Kaya ang hirap sa lalaking umiyak, especially in public. Pero kapag in private, ang lala nila umiyak sobra. Okay? Example, yung burping sa pagkainan. Sa US, bastos siya, nakakahiya siya, no? Sa mga Eastern culture, ay Western culture, sorry. Basta sa US, nakakahiya siya, nakakabastos, ganun yung burping sa harap ng food. Pero sa ilang part ng East Asia, hindi ba natin sabihin sa Philippines, pero ilang part ng East Asia, compliment siya sa chef. Ibig sabihin, masarap yung pagkain na enjoy mo talaga, 'di ba? Ibig sabihin, naubos ko yung food, sobrang sarap, busog na busog ako. Ganun siya. Ngayon, ang conformity ay nangyayari kapag yung tao ay nag-a-adjust ng behavior nila para sumunod sa kung ano yung ginagawa ng iba or sa cultural norms. No? Kapag yung mga taga-US pumunta sa sa may Eastern Asia, sa East Asia, then definitely they would adjust to that because merong social norms and that's conformity. And may dalawang main reason kung bakit kayo nagko-conform. And ito yung dalawang types ng social influence. Una is the informational social influence. Sumusunod tayo dahil kailangan natin ng information tungkol sa tamang gawin. Diba? Pangalawa, normative social influence. Sumusunod tayo dahil gusto nating ma-accept ng group. Okay? Iba-iba ng motivation, iba-iba rin ng dynamics. Okay? That's the social influence. Gets po ba? Okay. Ayan. So, ang informational social loafing ay mas innocent na version ng conformity. Sumusunod tayo hindi dahil ayaw nating mag-iba kundi dahil hindi natin alam ang tamang gagawin at ginagamit natin ang ibang tao as guide. Isipin nyo, nung first day of school sa college, P1, SEM1, day 1, no? Bagong environment, bagong classmates, bagong rules na hindi nakalagay sa handbook, hindi mo alam kung saan kakain. Hindi mo alam kung gaano ka-strict yung professor. Hindi mo alam kung okay bang lumabas ng klase para uminom ng tubig. So what did you do? You observe what others do and sinundan sila. May kaklase kang medyo comfortable at parang alam yung gagawin, susundan mo. May nagpaalam na lumabas para umihi while in class. Tinitingnan mo kung okay ba yun or hindi. Walang nagcha-charge ng phone so you think bawal. Parang ganun siya. That's informational social influence. Lahat ng to ay informational social influence. Ginagamit mo ang ibang tao bilang source of knowledge. Hindi dahil pinipigilan ka nila, kundi dahil wala kang ibang reference point. You're using their information as guide. Ito ay most pronounced sa ambiguous or novel situations. Kapag bago, unfamiliar, or walang malinaw na rules ang situation. And lahat tayo ay umaasa dito. Especially bilang bata, ang buong process ng socialization, ng pagtuturo sa atin kung paano kumilos sa iba't ibang situation, ang malaking part ng informational social influence.
Okay? And yung normative naman, ang normative social influence ay mas interesting and mas concerning na version ng social influence. Ito yung mas powerful at mas subtle na form ng conformity. Okay? Normative social influence, sumusunod tayo hindi para malaman ang tamang gagawin, kundi para ma-accept ng group, para hindi maging outsider. Okay? Para hindi ma-exclude. Ganyan. Yung classic example is the peer pressure. Yung tipong may group kang gusto mong salihan and they drink, umiinom sila, they party, nag-experiment ng iba't ibang bagay at kahit hindi mo talaga gusto yung ginagawa nila, gagawin mo, susubukan mo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong maging parte ng group na yon. Pero ang normative social influence ay hindi lang obvious na peer pressure. Mas madalas, ito ay subtle lang. Hindi mo napapansin na nangyayari siya. Kunwari, yung mga damit at hairstyle sa loob ng isang friend group. Pansin nyo sa mga COF nyo, mas may pagkakatulad yung mga hairstyle, yung mga clothing style, di ba? Or even yung hobbies and habits. If meron, hindi yan dahil nagkataon lang, yun ay normative social influence, yung gradual na pag-align ng visual identity, ng social behavior, ng habits ng group na gusto nating mapabilangan. Kung hindi same, well, hindi pa kayo ganun kalalim na magkakakilala. Kunwari, yung group na gusto mong salihan, nag-ML, naglalaro ng ML. Tapos hindi ka naglalaro ng kahit na anong video game. Para makalapit ka dun sa group na yon, para pag naging parte ka na ng group na yon, gradually, matututo kang mag-ML. Pipilitin mo kasi feeling mo masaya. Masaya yung group dun eh. Diba? Itatry mo siya. Right? Ganon. Pero yung pinaka-sneaky na example sa mga movies, kunwari, nanood kayo ng sinihan, tapos lumabas na kayo tapos na yung sine, ganyan. Hindi ka sure kung gusto mo yung movie. Pero yung lahat ng kasama mo nag-enjoy, pinag-uusapan, and pinupuri nila. So in the end, you speak out na maganda yung movie. And surprisingly, naniniwala ka na rin. Kahit nung una hesitant ka, hindi ka nagsinungaling. Hindi ka nagkunwari na nagustuhan mo yung movie. Talagang na-convince ka na gusto mo yung movie ng group opinion. Okay? Yung classic na experiment dito ay for sure narinig nyo na ng kahit ilang beses sa buong buhay nyo or baka napanood nyo sa TikTok kasi isa to sa sa pinakasikat na studies sa psychology. Si Solomon Asch nung 1951, siya yung taong nag-prove na kahit ang pinakasimpleng situation na very malinaw, obvious na yung tamang sagot, sumusunod yung group kahit mali yung group. Bali yung setup ganito, pumunta yung mga participant sa laboratory. Tapos sa isang group or sa group nila, may kasama silang 6 to 7 people. Sinabihan silang nag-aaral sila ng visual acuity. Ito yung kakayahang makita yung mga bagay ng maayos. Okay? Yung task, simple lang. Pinakita sa kanila yung dalawang cards. Isang merong standard line, tapos yung isang may tatlong line na iba't ibang haba. Ang trabaho nila ay piliin kung alin sa tatlo ang same ng standard line. Gagayahin lang nila sa isang card, 'di ba? Sa isang card, makikita nila yung kailangan nilang gayahin. Sa pangalawang card, merong tatlong different line. Pipiliin lang nila doon kung alin yung katulad nung una-unang card. Okay? Ganun lang siya. Super simple, di ba? Kapag nag-practice ka, less than 1% yung error rate. Halos walang nagkakamali ng mag-isa. So, nag-start na ng trial. Sa loob ng 18 trials, bawat sagot sinisigaw out loud. Okay? Ngayon, ang real participant ay hindi niya alam na yung ibang kasama niya ay confederates, mga actors na kasama ng experimenter. Hindi tunay na participants. So, yung mga totoong participant, pinapaupo sila sa dulo, sa huling upuan palagi. Kaya naririnig niya yung sagot ng lahat bago siya sumagot. Okay? Sisigaw nila out loud kasi. So, maririnig talaga na nasa dulo. So, sa una, hanggang sa mga 6 na trials, lahat ng sagot nila tama. Okay, pinipili nila yung tamang sagot. Pagdating ng mga pang 7th na trial, ganyan, dito nag-start yung magic. Ang unang confederate, tiningnan niya yung card. Tas confident niyang sinagot yung mali. Hindi katulad. Hindi pareho. Okay? Malinaw na hindi yun yung line na katulad nung nasa unang card.
Then yung second confederate, yun din yung pinili. Kunwari pinili nila line 1. Ay, yung tamang sagot line 2. Ang pinili nila yung line 1. Yung second tsaka yung first confederate ganun. Isa-isa sila, lahat sila same yung pinili. 6 sila, 6 silang pinili, line 1. Okay? Confident, walang duda, kahit alam nilang mali. Tapos, imagine, ikaw yung nandun sa dulo. Anong gagawin mo? Yun yung question. Ano nang gagawin mo by then? If line 1, yung sagot mo, normal yun. Kasi line 1 din ang sagot ng experiment nila. Kahit alam mo yung tamang sagot, nakikita mong malinaw, pero lahat ng nasa paligid mo ay nagbibigay ng maling sagot, confident at walang hesitation, anong nangyayari? 76% ng real participants ay sumusunod sa wrong answer ng group ng kahit isang beses. On average, yung mga participants, sumasagot sila ng 37%. Kapag mag-isa sila, less than 1% ang error rate. Ang ibig sabihin, ang isang tao na halos hindi nagkakamali ng mag-isa ay nagiging 37% wrong kapag nasa group na may mali yung sinasabi ng lahat. Ang catch, alam ng mga participants na mali ang sagot ng group. Hindi ito informational social influence. Kasi hindi nila kailangang tingnan yung iba para malaman ang tamang sagot. Alam nila. Nakikita nila eh. Pero normative social influence yung nagpalabas sa kanila ng maling sagot. Yung takot na mag-isa, yung takot na lumabas na different, no? Yung kagustuhan na mag-fit in kahit sa group ng mga strangers sa lab. And ang disturbing conclusion, kapag pinipigilan tayo ng group, kahit sa simpleng perception natin, maapektuhan. Yung nakita mo ng malinaw, baka iba yung sabihin mo kung lahat ng nakapaligid sa'yo ay nagsasabing iba yung nakikita nila. Plus the time pressure. Okay? Kasi baka sabihin nila, may may cognitive dysfunction ka kasi may nakikita kang hindi namin nakikita. Parang ganun. And iisipin mo kagad yun. And if nangyari ito sa simple experiment about lines, no? What more sa mga complex situations? Dito darating ang groupthink. Kaya yung individual conformity na nakita natin sa ASH study, isipin mo kung ano yung mangyayari kapag ang buong group ay nagko-conform sa mali, lalo kapag nagde-decide sila ng importanteng bagay, yun yung groupthink. And ang groupthink kasi, nangyayari siya kapag ang thinking ng group ay nag-take over ng sobra, ganyan, na yung mga member nito ay hindi na gumagamit ng logic or critical analysis para mag-decide. Hindi sila nagtatanong ng, teka, tama ba to? Hindi sila nagcha-challenge. Ang nagiging goal ay maabot yung agreement, hindi yung tamang sagot. Okay? Additional example, yung CIA tsaka yung Iraq invasion ng 2003. Bata pa ako nito, 1 year old pa lang ako nito. According sa Senate Intelligence Committee, yung erroneous assertion na nagmamay-ari ng weapons of mass destruction ay yung Iraq. Ang main justification para sa invasion, ito ay based sa groupthink ng isang administration na naka-invest sa idea ng pag-atake sa Iraq. Ibig sabihin, hindi sila nag-analyze objectively. Nag-reinforce lang sila ng existing beliefs. At nung sumali na yung lahat ng group or lahat sa group for conclusion, walang nag-challenge. Yung result, gera because of wrong information. Pero hindi lang sa gobyerno nangyayari to. Nakikita natin to araw-araw sa social media. Kunwari, kapag may nag-post ng opinion, tama man or mali, tapos maraming reacts and shares, and comments of agreement, nagiging credible bigla. Kahit walang factual basis, di ba? Naniniwala agad yung mga tao. Kunwari sa Shopee, meron kang gustong bilhin na item. Tapos yung item na yon, check mo muna yung reviews, no? Hindi siya madaling, hindi mo malalaman kasi kung maganda or hindi yung item na yon unless merong series of agreement, no? Merong mga comments of agreement galing sa iba't ibang tao. And by then, kapag maraming reviews, nagiging credible bigla. Kahit walang factual basis. Kahit walang mga video basta puro 5 stars, okay na to, maganda na to. And yung anonymity sa online interactions, mas pinapabilis nito yung groupthink. Walang accountability, so walang hesitation mag-share ng kahit na anong bagay, kahit mali. Okay? Ang repetition ng false statements is giving them the familiarity. And yung familiarity na to, nagbe-blur ng lines sa pagitan ng idea na madalas itong naririnig at totoo, no? And ang pinaka-alarming ay ang fake news sites.
yung mga site na pinangalanan ng news para maging mukhang credible. Kasi nagpo-post lang sila ng kahit anong outlandish na idea and yung mga taong may similar views ay nagva-validate at nag-share, eroding individuality at discouraging dissent. Gets nyo? Isipin mo, sa lahat ng group chats, Facebook pages at online communities na alam ninyo, nangyayari to. So groupthink is not rare. Nangyayari to. It is pandemic. No? At ngayon na nakikita natin kung gaano ka-powerful ang majority influence, there's a question. Kailangan ba palaging manalo ang majority? May puwang ba para sa minority voice? Kung palagi tayong nagko-conform sa majority, walang magbabago sa mundo. Lahat ng social movements, scientific revolutions, lahat ng cultural shifts nangyari dahil may iilan na naging bold enough na magsabi ng hindi, mali kayo, pakinggan nyo ako, tama ako. Ganon. Yun yung tinatawag nating minority influence. Okay? Nangyayari to kapag ang minority sa loob ng big group ay nag-shift ng majority opinion through consistent and unwavering message. Importante in minority influence is the consistency at unwavering dapat. No? Hindi pwedeng mag-change ng message depende sa crowd. Hindi pwedeng mag-give up agad kapag pinushback. Kailangan revolution. And unlike groupthink and majority social influence, dito, informational social influence yung nangyayari. Yung minority kasi nagpe-present ng well thought out argument na hindi naiisip ng majority. Kunwari sa mga jury, no? Need kasi nila ng unanimous decision, meaning kahit iisang tao ang nag-disagree sa lahat, hindi pa rin tapos yung kaso. Tapos may mabigat na argument pa yung last person na yon, pwedeng magbago yung buong verdict. Okay? So, hindi mo kailangan sumunod sa lahat. Kung meron kang well-reasoned, consistent at sincere na dissenting opinion, may kapangyarihan kang baguhin yung opinion ng buong grupo. Okay? And ito ang transition natin sa pinaka-extreme na form ng pagsunod sa social pressure, which is the obedience to authority. Now, ito na yung pinaka-controversial, pinaka-disturbing at pinaka-importanteng experiment sa buong social psychology. Remember Milgram? Nung day 1 natin, nung dinidiscuss ko sa inyo, or ini-introduce ko pala ang introduction to psychology. Nung World War II, Holocaust, right? Namatay yung milyon-milyong tao. Systematic, deliberate, organized yung pagkapatay. At pagkatapos ng war, nang kinasuhan yung mga Nazi officers, common defense nila ay sumusunod lang ako sa utos. And the very question na nagstay sa isip ng mga psych dati, totoo ba yun? Will people do horrible thing if an authority figure orders them to do so? Kahit alam nilang mali. Noong 2004, yung US soldiers sa Abu Dhabi grave na nag-torture sa Iraqi prisoners, pareho yung sagot na binigay nila. So si Stanley Milgram, isang Jewish American, yung lolo at lola niya nakatakas sa Europe bago dumating si Hitler. So ginugol niya yung early academic career niya sa pag-intindi ng Holocaust. Yung kasama niya, si Solomon Asch, ang advisor niya, nag-decide sila na i-test kung sumusunod ba talaga yung mga tao sa mga orders na sobrang grabe, na nakakamatay. So na-experiment sila. Nag-recruit si Milgram ng mga tao mula sa community para sa isang experiment sa Yale University. Dumating yung participant sa lab and umupo siya sa tabi ng taong akala niya ay participant din, pero Confederate. Katulong no, ng experimenter. Tas yung experimenter may suot siya na white lab coat, visual symbol ng authority at expertise. Sinabi ng experimenter, mag-aaral sila ng effects ng mild punishment sa memory. So ginawa nila, inassign nila yung roles. Palaging yung real participant yung nagiging teacher at ang Confederate ang laging learner. Then pinakita sa teacher ang chair ng learner, may restraints tsaka electrodes. Merong parang parang silya electric, upo sila doon, tapos nakatali, ganyan, para hindi gumagalaw. So, yun. Ang explanation lang ng learner that time, ginagawa yon para sa good contact ng electrodes. At para ma-feel ng teacher kung ano ang nararamdaman ng learner,
pinaramdam sa kanya yung sample ng shock na very low voltage lang, yung pinakamababa dun. Pero ang catch is, sa buong experiment, yun lang yung only true shock, 'no? Lahat ng iba acting lang. Tapos, pinapunta ng experimenter yung teacher sa room to start the experiment. And doon, sa harapan ng teacher, may panel ng switches. Okay? So yung doon mo makikita yung simula sa pinakamababa hanggang pinakamataas na shock, electric shock. So the learner's tasks involve learning and repeating lists of words. Sinabihan yung learner that every time na magkakamali siya, he would receive a mild electric shock delivered by the teacher. With each mistake, yung shock magi-increase yun. So merong 15 volts, which is yung mild shock. Tapos tataas yun ng tataas hanggang sa 315 volts, which is danger. No? May pinangalanan nilang danger, severe shock. Tapos sa dulo, 450 volts, walang label, XXX lang nakasulat. So sinimulan yung experiment ng walang problem. Nagkakamali yung learner pero paminsan-minsan lang sa mabababang levels. So walang reaction yung learner sa shocks. Okay pa yung teacher. Pero habang tumataas yung voltage, nagsisimulang marinig ng teacher yung boses ng learner. Sumisigaw kasi masakit eh. Ganon. Sumisigaw siya, like yung mga sinisigaw niya, "Get me out of here. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me go out." Ganon. As in, meron ng verbal na sinasabi na nung participant na, or nung learner na, ayoko na, hindi ko na kaya, titigil ko na experiment, palabasin niyo na ako dito. Ganon siya, no? At naririnig siya ng teacher. Pero pre-recorded tape lang 'yon, okay? Hindi alam ng teacher na pre-recorded 'yon. So, maraming teachers sa point na 'yon, 150 volts 'yun eh. Sa point na 'yon, tinatanong nila yung experimenter, "Tutuloy ko pa ba? Dapat pa ba nating ituloy?" Ganyan. May doubt na yung teacher. And yung sagot ng experimenter, calmly and in authoritative voice, sabi niya, the experiment requires you to go on. And bago naging available yung mga result, si Milgram tinanong yung mga experts, no? Bago niya nilabas yung mga result, tinanong niya specifically yung mga experts and the psychiatrists kung ilang teacher ang tingin nila yung magtutuloy sa mataas na shock levels. Ang prediction ng mga psychiatrists is that only about 30% ang aabot sa 150 volts. Less than 4% sa 300 volts. At 1 in 1,000 lang ang aabot sa 450 volts. Pero surprise, 65% ng mga participants, 26 out of 40 na tao ang umabot hanggang 450 volts. Hindi 1 in 1,000, hindi less than 4%, 65%. Sobra sa kalahati. Kahit may narinig silang sigaw ng sakit, kahit may narinig silang, ayoko na, palabasin niyo na ako dito, my heart's starting to bother me. Kahit sa isang point ng experiment, wala na silang maririnig kasi tumigil na yung pag-respond ng learner. Like, hindi na sumasagot yung learner kapag ay dun sa pag-repeat ng lists of words. Tinutuloy pa din, no? Siguro sa isip ng teacher is, possible na wala nang malay or patay na yung learner, pero kailangan kasi nilang mag-go on dahil sinabi, no experimenter. And yung result, pareho para sa babae at lalaki. Hindi siya gender issue, ito ay human behavior issue. Tapos, yung ilan sa mga teachers nagprotesta. Hindi yung protest after pero nagpo-protest sila habang ginagawa yun. Tatanong sila, like nagdududa, visible na hindi na comfortable. Pero nung sinabihan silang ituloy, like sinabihan silang kailangan mong ituloy, tinutuloy talaga nila. And nang itanong ng ilan, may mga teacher kasi na magtatanong, sino ang responsible kapag nasaktan o namatay yung learner? Ang sagot ng experimenter, I have the full responsibility. Please continue. And yun ang explanation sa isang malaking part ng behavior. Sabi, kapag may authority figure na nag-take ng responsibility, nakakawala sila sa guilt. Yung consciousness natin mas nagiging guilt-free, no? Hindi na natin kailangan mag-decide kung mali o tama, may nagdesisyon na para sa atin. Gets po? So, yung mga nagsasabi sa mga Nazi officers na I was just following orders, yung Abu Ghraib soldiers, yung apparently 65% ng mga random na tao sa New Haven, Connecticut ay same lang, no?
Yes, may ethical controversy yung study na 'to, obvious naman kasi visible ang mental anguish ng mga participants. Pero nung kinontak sila ni Milgram pagkatapos ng experiment, less than 2% ang nagsisisi sa pagiging participant. May ethical controversy, pero wala namang halos nagsisisi sa kanila. So kayo, feel nyo ganun ba kayo? Na kapag kunwari, sinabihan ko kayo na ibully nyo si ganto o ibully nyo si John Lloyd, ako bahala kapag nagsumbong. Ako bahala kapag nagreklamo. Ako bahala pag nasaktan, pag namatay. Ganyan. Papayag ba kayo? Susunod ba kayo pag sinabi ko yon? O before kayo humindi, no? Before kayo humindi, baka isipin nyo, ay kasi po nung 1960s pa yan. Ibang era. Baka ngayon mas marunong na tayo. Hindi po, no? I would say na hindi. Susundin nyo. Kasi si Jerry Berger noong 2009 ay nag-replicate ng Milgram study sa American college students. Yung generations natin ngayon. May mga binago para makalusot sa ethical standards ngayon and sinabihan lang yung participants na ituloy, no? Hindi niya sinabi na kailangan mong ituloy, no? Tapos tinigilan nila yung experiment sa 150 volt mark para hindi masyadong traumatic. And results niya is 2 out of 3 ng participants. Same sa Milgram. Sumunod pa rin kahit nagpoprotesta na yung learner. At nung 2017 sa Poland, mas ethical yung design, mas mababang shock levels, halos identical rin yung rates ng obedience. So hindi ito historical, hindi ito limited sa isang culture o sa isang era. Ito ay human behavior problem, no? Ngayon, ang question, bakit ba talaga tayo sumusunod? Bakit ba talaga sumusunod yung mga tao? Una, hindi lang dahil inutusan sila. According kay Haslam and Rasher, naniniwala yung mga participants na alam ng authority figure yung ginagawa niya. Alam ng authority figure yung tamang gagawin. Okay? May trust sa expertise na experimenter na reflected sa lab coat at sa Yale setting. Pangalawa, yung incremental nature ng shocks. Hindi agad pumunta sa 450 volts. 15 volts muna, tapos 30, tapos 45. Sa bawat maliit na dagdag, mukhang hindi naman ganun kadelikado. And bago mo pa malaman, nasa 300 volts ka na. Ito yung classic boiling frog situation. Hindi mo mararamdaman yung pagbabago kung dahan-dahan. Diba? Pangatlo is the time pressure. Walang oras na mag-isip. Nandun yung experimenter, naghihintay, nag-a-apply ng pressure. So, susundin mo lang talaga siya, di ba? And pang-apat, diffusion of responsibility. Sinabi ng experimenter na siya yung responsable dito. And the moment na tinanggap yan ng teacher sa isip niya, wala na siyang personal na moral accountability. Yan ang obedience. We tend to yield to the will of another person, complying with their demands, and possibly because of those 4 reasons na binanggit ko, like yung trust to the expertise, the boiling frog, time pressure, and diffusion of personality. Okay? Sa extremes, ang obedience na ipinakita ni Milgram na ang mga ordinary people ay kayang gumawa ng extraordinary na masamang bagay kapag inutusan ng authority figure, hindi ito tungkol sa pagiging masamang tao. Ito ay tungkol sa masamang sitwasyon at powerful na social pressure. And all of these ay hindi lang academic. This is our daily life. Every single time na hindi ka lumalaban, kahit alam mong mali yung group, every time na nag-agree ka para hindi maging awkward, tuwing sinusunod mo yung authority ng hindi ka nag-iisip, you are subjected to that 2/3 population of Milgram study. Ang science ng social behavior ay hindi para sabihin sa atin na tayo ay weak or predictable. Ito ay para bigyan tayo ng awareness, para malaman natin kung kailan tayo genuinely choosing at kailan tayo being pushed or forced. Right? Dahil kung alam mo yung force, mas madali mo itong malalabanan. Okay? This is for us to see, to have an eye opener on our end that this is happening in our real world. Okay? Na social behavior is dark. May problem in social behavior. Okay? And para ma-fix yun, kailangan muna natin siyang maintindihan. Right? Okay. Alam nyo, understanding human behavior is simple at some point. Normal kasi sa ating magtanong ng mga bakit. Like, bakit ganun yung ginawa ni ganito? Bakit siya nagbihis ng ganyan? Bakit siya natanggal sa trabaho? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit nagtatago si Saldico? Bakit di pa rin na-impeach si Sara Duterte? Di ba? Bakit corrupt? Palagi tayong naghahanap ng dahilan sa mga ginagawa ng ibang tao. Ito yung pinag-aaralan ng social perception.
kung paano natin naiintindihan ang ating social world. And one of the most important part dito ay ang attribution. Ito yung mga inference or conclusion na ginagawa natin tungkol sa kung bakit ginawa ng isang tao ang isang bagay. Basically, ina-attribute natin siya. Okay? Right. That's attribution. Noong 1958, binanggit ni Fritz Heider ang isang significant difference sa dalawang uri ng attribution. Una ay ang internal o dispositional attributions. Kapag ina-attribute natin ang galaw ng isang tao sa kung sino sila o personality, motives, or attitudes. Kunwari, nag-fail si Sandra sa test. Kunwari lang nag-fail si Sandra sa exam. Nag-fail siya kasi tamad siya. Ganun yung dispositional attribution. Sasabihin natin kagad na tamad siya kaya siya nag-fail. Hinuhusgahan mo si Sandra based sa kung ano or sa kung sino siya bilang tao. Pangalawa is the external or the situational attributions. Kapag ina-attribute naman natin ang kilos ng tao sa kung ano ang nangyayari sa paligid niya, kung sasabihin mo, nag-fail si Michelle kasi sobrang hirap ng exam, yan ay situational attribution. Hindi mo binibintangan yung tao, hindi mo sinisisi. No? Ang sinisisi natin ay yung situation. Kasalanan ni Sir. Mahirap kasi talaga siya magpa-exam. Ganun. Yung pagkakaiba ng dalawa ay may malaking effect sa kung paano tayo mag-judge ng iba. Okay? Now, aside sa dalawang attribution, meron ding dalawang systematic bias ang ating attribution. Ibig sabihin, hindi ito random na error. Ito ay predictable na paraan ng pagkakamali ng isip natin. Una is the self-serving bias. Ito yung tendency natin na gawing situational yung failures natin. Tapos gawing dispositional naman yung mga victories. Right? Meaning, kapag nag-fail ka sa exam, masyadong mahirap yung test. Hindi pata si Sir Kenma. Nakakainis si Sir Kenma. Masyado siyang mahirap magpa-exam. Di niya naman to tinuro. Ganon. Pero kapag na-perfect mo or mataas ka, alam ko talaga matalino ako eh. Alam ko talaga to, matalino talaga ako. Nag-aral kasi ako. Ganon. Ito ang self-serving bias. Iniingatan kasi natin yung ego natin. At hindi ito limited sa mga students. Ito ay ginagawa ng lahat, mga athlete, mga politician, mga negosyante, ganyan. Kapag nanalo, magaling sila. Kapag natalo, malas lang. Pangit ganto, pangit ganyan, lag, 'di ba? May dahilan, may reklamo palagi, may reason. And yung mga taong nasa laylayan, more likely ginagamit 'to. Kasi kailangan nila ng mas maraming mechanism para maprotektahan yung ego at dignity nila. Yung pangalawa ay ang fundamental attribution error. Isa to sa pinakasikat na concept ng social psychology. Ito yung kapag nang judge tayo ng ugali ng iba, masyado nating ina-attribute sa kung sino sila at hindi natin madalas sinasaalang-alang yung sitwasyon nila. Halimbawa, may nakita ka sa TikTok, highlights ng basketball player sa isang game, tapos sa dulo ng tatrash talk, ng na-night-night, no, ng toton, ganyan. Ang maisip mo agad, ay, napakayabang naman ng tao na to. Magaling sana kaso mayabang. Dispositional, no? Ginudge natin agad yung character niya. Hindi natin na-consider na baka friendly game lang and nagaganyan lang siya kasi okay lang sa kalaban. Or siguro nauna siyang inangasan ng kalaban, di ba? Yun yung fundamental attribution error. Yung pagiging bulag sa sitwasyon ng iba. Yung hindi pagtingin sa other side ng coin. And ito ang mas mataas sa mga individualist cultures tulad ng US, mas mababa sa collectivist cultures tulad natin, Philippines, di ba? Bakit? Kasi yung mga tao sa collectivist cultures sanay nang mag-isip ng context ng grupo, ng situation, di ba? Hindi lang yung individual, hindi lang yung behavior yung tinitingnan nila. Okay po? Gets po natin? Okay. Ganun siya. That's the fundamental attribution error. Alright. So, meron ding schema. At ito ay yung mga concept sa psychology na kapag narinig mo na, hindi mo na mahahalata kung gaano ito karami sa pang-araw-araw, kung gaano siya nagiging part ng everyday life mo, no? Yung schema ay mga mental models, mga pattern ng pag-iisip na ginagamit natin as lens to understand the social world. Para itong isang set ng shortcut sa utak. Pag may nakita tayo, hinahanap ng utak natin yung pinakamalapit na schema para magka-meaning agad yung nakita mo. Example, nasa birthdayan ka, tapos may bisita, naglalakad, sumusuray, tapos slurred speech, no? Yung unang may isip mo agad, ay lasing to. No? And valid yun. Ang schema kasi ng pagiging lasing ay familiar at madaling ma-access.
tapos nalaman mo na may Parkinson's disease pala siya, no? Isang neurological disorder na affected yung motor condition, and yung slurred speech at shaky walking ay common symptoms ng Parkinson's disease. Ang mali ay hindi immortality. It is because the schema that activated was wrong. Hindi mo naisip yung Parkinson's dahil ang schema ng sakit na yon ay hindi accessible ng utak mo. Right? Siguro, di mo pa naaral or first time mong makamit na may Parkinson's, di ba? Schema is big. Hindi lamang tungkol sa mga physical observations, meron ding belief schema. Ito yung paniniwala na yung mundo ay patas, na fair, and the people get what result they deserve, no? Yung mga taong may mataas na belief sa just world, sa patas na mundo, yun yung mas mabilis silang sumagot sa mga kwentong may deserved outcomes. Kasi yung mga schema nila ay nakadesign na para doon. In their world, they expect justice. Kaya kapag nalaman nila to, mas mabilis silang nakaka-recognize. Kaya mabilis tayo mag-function sa complex at fast-paced na mundo dahil sa schema. Pero syempre, pwede pa rin siyang maging danger, no? And that is what we will talk about later, no? The stereotypes. All right? So what do we know about stereotypes? Sa everyday life natin, ito yung mga assumed opinion natin over one person without any context. Kasi madalas stereotypes are a bit like misconceptions. Dito, stereotype is like that. A specific kind of schema. Ito yung mga expected something about sa kung paano gumalaw, umarte ang isang tao based sa group na part siya. Like, hindi pa natin nakakausap, hindi pa natin nakakasama sa matagal, may judgment na tayo agad based sa kung saan siya nanggaling. Sa lahi, sa profession, kung saan siya nakatira, di ba? Skin color, edad, yan. Kunwari, kapag taga-Tondo, iniisip natin, mababait, di ba? Nagtatanong kung may problema ka ba dyan. Anong problema natin? May problema ka, no? Gumaganon ka agad, di ba? Basagulero, lasenggero, may judgment agad. But I know a few people from Tondo na mababait naman talaga. Or, hindi ko alam if familiar kayo, pero back in the days, Muslims are considered terrorists. Di ba? Like, pag naisip mo, Muslim, ay, terorista agad yan. Yung mga aktivista raw, NPA agad, yung mga taga-UP, nagrarally agad, di ba? Every single one of those statements ay hindi patas na generalization tungkol sa lahat ng member ng isang group kasi walang valid proof. Again, people are different. Pero bakit ginagawa ng utak natin to? Kasi yung pagkakategorize ay natural na process ng isip natin. Nilalagay niya or sinusort out niya ang lahat ng bagay sa isang group o category para mapabilis niya yung reasoning natin. Kunwari, ice cream, malamig, di ba? Kasama niya, ice candy, ice pop, ice, yan. Or candy kasi matatamis, di ba? Mga ganun. Pero syempre, if we rely too much sa stereotype schema, makakasakit tayo ng iba and mamimisjudge natin sila. Ang pinaka-importanting findings ng neuroscience is that kapag tinatry nating bawasan or tinatry nating iwasan yung stereotype thinking, ang prefrontal cortex natin ay nag-activate. Ito yung part ng brain na responsible sa pag-inhibit ng mga inappropriate responses. Ang ibig sabihin, kapag nag-rely tayo sa mga stereotypes, hindi ka nag-iisip ng mabuti. 'Di ba? Kasi ang tamang thinking ay nangangailangan ng active effort, 'di ba? Remember? It is a bit alarming to use stereotype every day. 'Di ba? Okay? Kasi pwedeng magsimula lang sila sa isang maliit na truth tapos i-apply nila sa ibang group, no? Sa isang buong grupo, 'di ba? Hindi pwede 'yun. Yung mga terrorist na sangkot sa 9/11 ay mga Middle Eastern men. And Middle East is composed of 90% Muslim population. That's the truth, okay? Pero that doesn't mean na Middle East men or Muslim people are terrorists. Pero ang taong nagre-rely sa stereotype ay nag-iisip ng ganun lang kababa. No analysis, they just rely kung anong nasa isip nila. So kapag nakakita tayo sa daan ng mga mania, hallucinations or other psychological symptoms, maybe bipolar, cyclothymic, schizophrenia, autism, sa Pilipinas, we call those people baliw. All of them. Does that mean na lahat ng may psychological dysfunction ay baliw? Filipinos even call psychologists and psychiatrists doctor na mga baliw. Does that mean na everyone that consults to them, may it be for diagnosis, for treatment, or just a mere psych test for internship and work requirement, baliw na?
To people na gumagana ang stereotype thinking, yes, yun yung nasa isip nila. And marami sa Pilipinas yan. That's why sobrang nahihiya yung mga tao to check their mental health because they don't want to be labeled as baliw. Why? Kasi they're being judged, and dito sa atin, if baliw ka, malamang sa malamang iiwan ka ng family or do mga things na hindi makatao. You'd feel isolated and dehumanized. At ang dehumanization na yon ay nagdudulot ng mas mataas na pakiramdam ng aggression. Ito yung self-fulfilling prophecy. Okay? The self-fulfilling prophecy, ito yung thinking ng ibang tao sa kanila na tinotoo nila. Parang nagiging ganun sila. Iniisip ng iba na aggressive yung mga may psych disorder, so they tend to be aggressive kasi wala na nga namang mawawala sa kanila. They are expected to behave like that, so they just behave what people expect from them. 'Di ba? Kapag ang stereotype ay naging mas masakit, kapag hindi lang natin binabaliwala yung isang group, kundi parang tinatanggalan na sila ng karapatan at pagkatao nila, yun yung tinatawag na dehumanization. Ang dehumanization ay yung tendency na i-describe ang isang group ng tao bilang walang primary trait or karapatan na meron ang ibang tao. Hindi na lang sila iba, parang hindi na sila tao sa mga mata natin. Kapag naglalakad ka at may nanghingi sa'yo ng limos, maraming tao ang hindi tumitingin or di pinapansin, no? Ito yung nangyayari dahil wala silang mix ng awkwardness, takot at disgust. At ang effect sa taong parang tinuturing na invisible ay malaki. Okay? Sa mga studies, kapag tinanong ang mga homeless kung ano ang pinakamahirap sa buhay nila, bukod sa pabahay at pagkain, ang isa sa pinakamadalas na sagot ay yung pakiramdam na wala kang parte, na hindi ka nakikita, na parang hindi ka tao. Ang pakiramdam ng pagiging invisible ay hindi limited sa mga homeless, no? Yung mga nagtatrabaho bilang janitors, sinasabi nilang tinatrato sila ng mga nagtatrabaho sa building na parang hindi sila nandun kasi dirty jobs yung ginagawa nila. And because of this, nakakaramdam sila ng worthlessness and sometimes anger, no? And yung consequences ng dehumanization ay malaki. Kasi kapag hiniwalay natin ang isang tao mula sa karapatan for empathy, kapag hindi na natin sila iniisip bilang tao, mas madali tayong maging masama para sa kanila. And kapag naging systematic ang dehumanization, nakakapatay tayo na hindi natin nalalaman. Okay? Kaya nagkakaroon ng mga suicidals, 'di ba? Kasi minsan, they feel na they're being left out. 'Di ba? Okay, gets po. Yan. And you have to understand that. Nabanggit natin yung pagiging invisible. Ang pakiramdam na hindi parte ng lipunan. And right now, pag-usapan natin kung bakit sobrang sakit ng exclusion. Siyempre, dahil sa ating evolutionary history bilang mga social animals, ang utak ay nag-develop ng mechanism para paghiwalayin ang kami tsaka yung word na sila, di ba? Ang tinatawag na in-group or out-group bias, ang positive feelings sa ating group at negative feelings sa ibang grupo. And this is a native process. Isipin nyo, ngayon sa school, ang lahat ng taga-same na school, lahat ng kunwari same school mo ay nasa in-group. May pagmamalaki kayo sa kanila, di ba? Nagkakaisa kayo sa harap ng rival school. And lahat ng tao, lahat ng student mula sa rival school, sila ang out-group. Okay? Tinitreat natin sila bilang group lang na walang individual differences. Yun ang out-group homogeneity. Okay? Ito yung tendency na makita ang lahat ng member ng out-group bilang pareho lang silang lahat. Pero yung discovery tungkol sa inclusion at exclusion ay kapag tayo ay na-reject ng group, ang utak natin ay pinaprocess sa parehong mga neural pathways ng physical na sakit. So, hindi siya metaphor. Ang parehong mga brain circuits na nag-signal ng physical pain ay nagsisignal din ng social pain. Kaya kapag sasabihin ng isang kaibigan or ng kaibigan mo na nasasaktan ako after hindi siya ma-invite sa paggala or sa birthday, hindi siya nag-exaggerate. Literal na nararamdaman ng utak natin yung sakit. And if nakatanggap ng friendly messages mula sa mga taong nararamdaman mong connected ka sa kanila, yung utak natin nagpapakita ng activation sa mga part na naka-associate sa physical warmth. Social warmth at physical warmth ay parehong nararamdaman sa parehong lugar ng utak natin.
And kahit yung mga ipis, yung mga ipis na naman, no? Kahit yung mga ipis, kapag pinalaki ng walang social contact, ay nagpapakita ng behavioral deficiencies. Mahina yung mating skills, hindi gusto makipag-interact sa iba, mahirap makapaghanap buhay, di ba? Ang need for connection ay super lalim na pwede pa nating siyang makita sa ibang insects. So, kapag pinagsama-sama natin ang stereotypes at negative feelings tungkol sa isang group, at kapag nakakaapekto na siya sa ating way of doing things, nagkakaroon ng prejudice at discrimination. Yung prejudice, siya yung biased attitude, isang negative attitude about sa isang group ng tao o isang member ng grupo based sa hindi patas na overgeneralization. Hindi ito based sa direct observation ng individual. Ito ay naka-base sa kung ano yung iniisip natin tungkol sa group na yon. And kadalasan, ito ay nakukuha mula sa stereotypes, hindi sa personal experiences. Okay? Yung discrimination naman ay yung mismong act sa prejudice. Yung preferential or adverse na pag-treat sa mga tao. Ang dalawang pinakamasakit at pinakamalalang kind ng prejudice at discrimination ay racism at sexism. Okay? Ang racism ay ang way ng pagtingin at pagtrato sa iba bilang lower people based sa lahi at ethnicity. Yung sexism ay yung pagtingin at pagtrato sa iba bilang mas lower class sa kanilang gender at sex. Di ko naman na need magbigay ng example as I know you know what racism and sexism looks like in our daily lives. But I want you to remember na marami sa prejudice natin ay hindi conscious. Hindi natin alam na meron tayo, okay? Alright, so that's all for this, for the part 1 ng social behavior. I think I'll have to cut it down dito kasi masyado na siyang mahaba. And ito rin yung pinakamagandang cut even sa book. Ganito siya kinat, okay? So, last topic yung sexism. Alright, so hinati ko sa dalawang part yung discussion about social behavior. Ito yung part 1 and I'll see you sa part 2, okay? Thank you so much and you have a great day. Bye for now.